Hello mga bata! Magandang araw! Natatandaan niyo pa ba ako? Ako si Ate Jen, ang inyong kwentista ngayong araw na ito. Handa na ba kayo para sa isa na namang kwentuhan at dagdag kaalaman ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Tara, simulan na natin. Tayo na mga bata at makinig kay Ate Jen. Makinig mga bata sa ating kwentuhan. O mga bata, ang pamagat ng ating kwento ay Si Bebe at ang Daigdig ng mga Duwende. Ang kwentong ito ay isinulat ni Cristina Balagtas at ang mga larawan ay iginuhit ni Gina Cuevas. Inilathala ng Children's Books SGE Publishing Incorporated. O mga bata, ano daw ang pangalan ng ating bida sa kwento ngayon? Siya ay si Bebe at kasama niya ang mga duwende. Alam niyo po ba ang itsura ng mga duwende? Nakakita na ba kayo ng ganon? Hindi pa po. Ganito ang kanilang itsura. Nakikita po ba? Ganyan ang itsura ng mga duwende. Mas maliit sila kumpara sa ating mga tao. Nako, sigurado akong excited na kayong malaman kung tungkol saan ang ating kwento. Kaya sisimulan na natin. Si Bebe ay pinagalitan ni tatay. Ano ba yan, Bebe? Puro laro na lang ang inaatupag mo. Ayan, ito ang kanyang tatay. At ito naman si Bebe. Pinagalitan siya ng kanyang tatay kasi puro laro lang daw ang ginagawa ni Bebe. Si Bebe ay sinita ni nanay. Maglinis ka nga ng katawan mo at ang dumi-dumi mo. Tapos, pinagtawanan pa siya ni na ate at kuya. Kawawang Bebe, wala nung nagmamahal sa kanya. O mga bata, nasaan kaya dyan si Bebe sa tingin ninyo? Tama, ayan si Bebe. At ito naman ang kanyang nanay. Ito ang kanyang ate at ito ang kanyang kuya. Ano daw ang sinabi ng kanyang nanay kay Bebe? Maglinis na siya ng kanyang katawan dahil madumi na daw siya. Tapos, anong ginawa ng kanyang ate at kuya? Pinagtatawanan siya at ano sinabi sa kanya? Wala daw nagmamahal sa kanya. Totoo kaya iyon? O mga bata, pag pinagalitan ba kayo ni tatay at pinagsabihan kayo ni nanay, anong mararamdaman nyo? Nagagalit din ba kayo sa kanila? Nagtatampo? O nalulungkot? Sa tingin ninyo, ano kayang naramdaman ni Bebe? Si Bebe ay nagtampo. Nagkulong siya sa loob ng kanyang kwarto. Maglalayas na ako dito, ang sabi ni Bebe. Kaya si Bebe ay nag-impake. Ayan, kinuha niya yung bag niya. Tapos, yung mga damit niya, yung mga toys niya, kinuha niya at inilagay niya sa kanyang bag. Pero, saan nga mapupunta si Bebe? Siyempre, bata pa si Bebe, di ba? Wala pa siyang alam kung saan siya pupunta pag naglayas siya. Sa tingin ninyo, saan kaya siya mapapadpad? Alamin natin. May biglang nagliwanag sa dingding ng kanyang silid. Tingin-tingin-tingin-tingin. Biglang nagkaroon ng pinto doon. Unti-unting nagbukas ang pinto at laking gulat ni Bebe nang may isang duwendeng lumabas doon. Ayan, si Bebe. At ito ang duwende. Nagkaroon daw ng pintuan doon sa kanilang dingding at biglang lumabas yung maliit na duwende. Bakit kaya biglang lumabas yung duwende doon, no? At ano kaya ang sinabi ng duwende kay Bebe? Tara, Bebe! Dito ka na lang sa amin tumira! Pagyayaya nito. Ha? Bakit hindi?
Ang sabi ni Bebe. O mga bata, sa tingin ninyo, sumama si Bebe doon sa duwende? Ano kaya sa tingin ninyo? Dali-daling sumama si Bebe doon sa duwende. At siya ay dinala nito sa kanilang mahiwagang daigdig. Hindi makapaniwala si Bebe. Ayan, sumama siya doon sa duwende. At dito, nandoon na sila sa daigdig ng mga duwende. Tuwang-tuwa siguro si Bebe, no? Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ang mga puno, bulaklak, at lupa sa daigdig na iyon ay gawa sa matatamis na candy. Ang ilog naman ay gawa sa masarap na tsokolate. Ang saya siguro dun, no? Yung mga puno, yung mga bulaklak, tapos yung lupa, gawa daw saan? Sa matatamis na candy. At ang ilog ay gawa sa tsokolate. Ang sarap naman dun. Tapos sa daigdig ng mga duwende, yung ulan na nagmumula sa ulap ay soft drinks. Sa daigdig din ng mga duwende, bidang-bida si Bebe. Dahil doon, siya ay may pambihirang lakas. Oh, ayan si Bebe, oh. Meron siyang straw. Tapos, sinisip-sip niya lang yung ulan. Dahil sa daigdig daw ng mga duwende, ang ulan ay soft drinks sa kanila. Ang ganda naman doon. Gusto niyo bang pumunta doon, mga bata? Sa tingin ninyo, masaya kaya doon, no? Ayan, nakakalipad din daw si Bebe na parang si Supergirl. Whee! Nakakasabay niya yung mga ibon sa paglipad. Ang galing! Sana makalipad din tayo, no? Katulad ni Bebe. Sa katunayan, naging bayani pa siya sa daigdig na iyon, kung saan kinakalaban niya ang mga dragon at sari-saring halimaw na umaapi sa mga duwende. Hindi siya natatakot. Ayan! Asan si Bebe dyan? Sige nga. Tama, andun si Bebe. At ito ang dragon o yung mga halimaw na nang-aapi doon sa duwende. At ano ang ginawa daw ni Bebe? Pinagtatanggol niya yung mga duwende doon sa mga dragon at halimaw na umaapi sa kanila. Sobrang lakas ni Bebe, no? Ano pa kaya ang meron doon sa daigdig ng mga duwende? Sa tingin ninyo? Sa daigdig ng mga duwende, napansin din ni Bebe na maaamo ang mga hayop. Ano-ano daw yung mga hayop na iyon sa tingin ninyo? Pwede daw hawakan at alagaan yung mga hayop doon. Kahit na ang leon at pati na rin ang buwaya na mabangis at mailap. Pwedeng-pwede hawakan doon sa daigdig ng mga duwende. Dito kaya sa daigdig ng mga tao, no? Pwede kaya nating gawin yung ginagawa ni Bebe? Ayan, no? Inupuan niya lang yung buwaya, oh. Tapos, pwede niyang hawakan yung leon. Sa daigdig kaya ng mga tao, magagawa din natin iyon? No? Posible kaya sa tingin ninyo? Pwede, siguro, no? Kung na-train natin ng maayos yung mga hayop, no? O, tuloy natin yung kwento, ha? Tuwang-tuwa si Bebe sa daigdig na kanyang napuntahan. Hay! Dito na ako titira magmula ngayon, ang sabi ni Bebe. Lumipas ang buong maghapon, sumikat na ang buwan, at lumatag na ang gabi. Ayan. Andyan si Bebe, nandun siya sa kwarto niya. Dun sa kwarto sa daigdig ng mga duwende. Mag-isa sa kanyang tulugan si Bebe. Kaya't siya'y hindi makatulog. Ayan siya, oh. Sa tingin ninyo, masaya pa rin kaya siya dyan?
Alamin natin. Naisip niya yung yakap ng kanyang tatay. Namimiss niya rin yung kwento ng kanyang nanay. Ayan no, sa daigdig ng mga tao, naaalala niya yung tatay niya na niyayakap siya bago siya matulog. Tapos, bago siya matulog, kinikwentuhan din siya ng kanyang nanay. Ano pa kaya? Ano pa kayang naaalala ni Bebe? Bakit kaya hindi siya makatulog ng gabing iyon? Naaalala rin niya ang kanta ng kanyang ate. At pati na rin ang pagpapatawa ni Kuya. Ano kayang susunod na mangyayari? Hay, nasaan na kaya sila? Hinahanap din kaya siya ng mga ito? Namimiss din kaya siya? Nalungkot si Bebe at siya ay napaluha na lamang. Kahit pala kung minsan napapagalitan siya ng tatay at sinisita ng nanay, pinagtatawanan nila ate at kuya, mahal na mahal pa rin niya ang mga ito. Hindi pala niya kayang mabuhay ng malayo sa mga ito. Oh, mga bata, sa tingin ninyo, ano kayang iniisip ni Bebe? Babalik na kaya siya doon sa kanilang bahay, sa daigdig ng mga tao? Nang gabing iyon, kinausap niya ang pinuno ng mga duwende. Aalis na ako rito, ang pamamaalam niya. Hindi makapaniwala ang mga duwende. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin naging masaya si Bebe. Dahil napatunayan ni Bebe na ang puso niya ay nasa kanilang tahanan pa rin. Sa sariling daigdig kung saan naghihintay ang pamilya na nagmamahal sa kanya. Sa tingin ninyo mga bata, pinabalik kaya si Bebe ng mga duwende? Pumayag kaya yung mga duwende na pabalikin siya? Nay! Tay! Ang sabi ni Bebe. At ang sagot ng kanyang nanay, saan ka ba nanggaling? Kanina ka pa namin tinatawag at kakain na tayo. At ang sagot naman ni Bebe ay, naku Nay, hindi po kayo maniniwala sa pinuntahan ko. Pero ang mahalaga, nagbalik na po ako at hindi na muling aalis. At diyan nagtatapos ang kwento na may pamagat na si Bebe at ang daigdig ng mga duwende. O mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Ano naman ang inyong natutunan? Tama. O mga bata, tatandaan natin ha, tuwing nagagalit sila nanay at tatay, hindi ibig sabihin na hindi na nila tayo mahal. Gusto lang nila na nasa maayos tayong kalagayan. At pinagsasabihan nila tayo kasi alam nilang mali na yung ginagawa natin. Tatandaan nyo yan, ha? O, mga bata, ngayong may natutunan kayo sa ating kwento, i-share ninyo sa iba nyo pang mga kakilala o sa mga kapatid ninyo, sa mga kalaro nyo, sa mga kaibigan nyo, yung natutunan ninyo sa ating kwento ngayong araw. Okay po ba yon? Mabuti naman kung ganon. Para sa ating arts and crafts, kailangan natin ng mga sumusunod na gamit. Bond paper, paintbrush, lapis, pambura, glue, eggshell na dinurog, at pati na rin ng paint. Umisip kayo ng object or bagay na gusto ninyong i-drawing at i-paint. Sa akin, ang naisip ko ay isang heart.
Pagkatapos natin mag-drawing, kunin ang glue. At sisimulan na nating lagyan ng dikit yung lalagyan natin ng eggshell. Unahin natin yung palibot ng heart, pagkatapos ay ang buong loob ng heart. Siguraduhin maayos ang pagkakalagay ng glue sa loob ng heart ha. Dapat punong-puno ng glue yung heart natin. Yan, dahan-dahan lang sa paglalagay ha. Siguraduhin yung nasa loob ng heart yung pandikit. Hindi dapat lalampas doon sa dinrawing natin. Okay lang na lumampas, basta wag lang sobra-sobra. Siguraduhin nating maayos ang pagkakakalat ng glue doon sa loob ng heart. Okay ba yon mga bata? Kasi mamaya pag nilagyan natin siya ng eggshell, dapat dumikit yung eggshell doon sa ating papel. Sunod na nating gagawin ay ang pagdidikit ng eggshell doon sa heart natin na may glue. Pwede kayong humingi ng tulong sa inyong mama o papa o di kaya sa inyong mga kapatid o sa kung sino mang kasama ninyo sa bahay sa pagdidikit ng eggshell doon sa ating papel. Dahan-dahan lang nating ibubudbud yung eggshell doon sa parte na may glue. Siguraduhin nalalagyan ng maayos yung parte na may glue ha. Pupunuin natin ng eggshell yung heart natin. Okay lang na may lumampas kaunti na eggshell kasi mamaya lilinisin naman natin yun pagkatapos. Okay lang na magkalat ha. Basta pagkatapos natin gawin tong art natin, siguraduhin tutulong sa paglilinis kila mama at papa ha. Pag nalagyan na ng eggshell yung buong heart, pwede na nating linisin yung gilid ng heart natin. Iuusog natin lahat ng mga nakakalat na eggshell doon sa labas ng heart, papunta doon sa loob ng ating heart. Kumuha ng bond paper o ng kahit anong scratch paper dahil ipapatong natin iyon doon sa ating art at ididiin natin yung mga eggshell doon sa ating papel. Ayan, ididiin natin ng maayos para talagang nakadikit siya doon sa papel natin. Pagkatapos natin diinan, iangat ang papel at kunin yung lagayan ng eggshell dahil itataktak natin yung ibang mga eggshell na hindi dumikit ng maayos doon sa papel natin. Ayan, ang daming nalalaglag, nakikita nyo ba? Yan, yung mga natirang eggshell, yun yung pipinturahan na natin. Itabi muna yung mga kalat dahil mamaya lilinisan natin yan ha. Papatuyuin muna natin yung eggshell at glue doon sa papel natin. Meron akong extra dito na ginawa. Ito, tuyo na to, kaya ito yung pipinturahan natin. Ngayon, kunin ng paintbrush at pwede rin tayong kumuha ng lagayan na paglalagyan natin ng paint. Kung ang gamit nyo ay watercolor, pwedeng hindi na kayo kumuha ng lagayan dahil doon na kayo mismo kukuha sa watercolor ng pangkulay ninyo.
Kunin ng paintbrush at pasain ng konti sa tubig. Konti lang ha, huwag masyadong madami. Pagkatapos ay kukuha na tayo ng paint dahil kukulayan na natin yung artwork natin. Ayan, dahan-dahan lang sa pagkukulay. Mga bata, pupunuin natin ng kulay yung artwork natin ha. Dapat yung buong eggshell mapupuno ng kulay. Nakakasunod pa po ba mga bata? I-enjoy nyo lang ang pagpipaint. Okay lang kung matagal kayong matapos, basta ang mahalaga, nag-enjoy kayo sa inyong ginagawa. At ito na ang ating finished artwork. Meron pa akong isang halimbawa ng eggshell mosaic. At ito yon. Medyo mahirap lang ito, pero kung talagang gusto ninyong matuto at gusto ninyong gawin, nako for sure magagawa nyo rin yung nagawa ko. Itong nagawa nating eggshell mosaic, pwede nating ipangregalo sa ating mga kaibigan. Pwede rin nating gawing pang-display sa bahay. O diba ang galing? Gamit lang ang dinurog na eggshell, nakagawa tayo ng isang napakagandang artwork. O mga bata, sa susunod ulit ha! Paalam!